Sige po, start po tayo ng Bible class. Let's pray. Pray po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa morning worship kanina at pahintulutan nyo kaming mag-aral ngayon at turuan nyo kami tungkol po sa kung paano mo iningatan ang Bible throughout the years at kung bakit mahalaga na i-translate ito at makita po namin ang kamay mo sa kasaysayan na hanggang sa amin ngayon ay meron kaming Biblia sa sarili naming lengguwahe. Papuri po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nasa lesson number 15 na tayo sa Doctrine of the Word. Natapos na natin yung attributes ng scriptures from February onwards. Tapos bandang April yata, nag-start tayo ng canon of scriptures. Ngayon, pupunta naman tayo sa translations, Bible translations. So, ang unang titignan natin ay yung history ng Bible translations. No? Bakit natin kailangan ng Bible translations? Ang Bible nyo madalas ESV, di ba? So, ako rin, ESV yung gamit ko. Pero ang titignan natin, hindi naman nung sinulat to ni Moises, ESV na. No? Hindi naman sinulat to ni Mark, Matthew, ESV na agad. So may dumaan yan sa kasaysayan, sa proseso, at may mga kanya-kanya tayong translation ngayon. Now, yun yung sasagutin natin. Bakit kailangan ng mga Bible translations? Una, hindi sinulat o binigay ng Panginoon yung salita niya in a heavenly language, but in a human language. Sa pamamagitan ng salita ng mga tao. At ang problema sa Book of Genesis na nagkaroon ng panahon kung saan nilito ng Diyos yung mga tao kasi nag-unite yung mga tao para magmataas sa Diyos. No, sa Tower of Babel, naalala nyo, tinayo nila yung Tower of Babel. Ang ginawa ng Panginoon, binigyan niyo mga tao ng iba't ibang languages. At simula nun, iba-iba na yung lengguwahe ng mga tao. No? Sa Genesis chapter 11. So, isipin nyo, iba-iba yung lengguwahe ng mga tao. Tapos, sinulat yung Bible sa 3 languages lang. Hebrew, tapos Aramaic. Yung Aramaic ay parang Hebrew. Tapos, Greek naman sa New Testament. So, isipin natin, maraming lengguwahe, yung Bible sa 3 lengguwahe lang sinulat. Tapos yung mga lengguwahe na yon, dead languages na sa panahon natin ngayon. Wala na yung Greek ngayon sa Greece, hindi na yun yung Koine Greek sa New Testament. Yung Hebrew dati, hindi na yun yung Hebrew ngayon ng Israel. Kahit yung Tagalog natin ngayon, hindi na ito yung Tagalog dati. Di ba? Yung English dati, hindi na yun yung English ngayon. Maging yung same languages, iba-iba na. No? So, kung iba-iba yung lengguwahe, tapos 3 lengguwahe lang sinulat yung Bible, therefore, kailangan natin ng translation. Kailangan natin ng Bible translation. There is an ongoing need for Bible translations. No? At ang pagbibigyan din natin dito na ang Diyos ay naging tapat sa kasaysayan dahil gusto niya na malaman ng mga tao sa sarili nilang lengguwahe yung kalooban niya. No, yun yung pinaka-point ng history ng Bible translation. It is about God desiring His Word to be known by every generation in every language. Kaya meron tayong mga translation ngayon. So meron tayong titignan ng mga Bible translations. Sa kasaysayan, hindi ito exhaustive. It will take too much time. Pero magsisimula tayo doon sa mga major translations. Una, Septuagint. Sabi ni Mark Strauss, Bible translation first, pinakaunang Bible translation. It first became necessary for the Jews. Sino yung may unang Bible translation? Hudyo. Mga Hudyo mismo, Israel mismo. Sila ay merong Bible translation na sa panahon nila. Bakit? It became necessary for the Jews following the conquest of Alexander the Great, 323 BC, when the Greek became the common trade language of the Eastern Mediterranean region.
Yung mga Hudyo, hindi na nagsasalita ng Hebrew. Ang salita na nila ay Greek. Hindi na, yung salita nila, hindi na yung pinaka-Hebrew. So the Jews living in Egypt and elsewhere had gradually lost the ability to speak and read in Hebrew, so needed a translation of the scriptures into the Greek. Yung scriptures na yun, Old Testament. The result was the Septuagint. Hindi na sila yung sumulat mismo ng Hebrew, hindi na marunong mag-Hebrew. Yung mga Hudyo ngayon. Nagsasalita na sila ng Greek. Susulat na sila ng Greek. Therefore, kailangan nila ng Greek na Bible. So, ito ang pinakaunang translation, ang Septuagint. O tinatawag na, yung term niya ay LXX, kasi ibig sabihin noon, 70. No? The 70. At ito yung pinakaunang translation ng Old Testament, ng Hebrew, into another language. Now, merong legend, again, legend lang ito, na meron daw 72 na Jewish scholars na nag-translate nung Hebrew into Greek. No? Pero hindi natin alam kung ano talaga sino talaga yung nag-translate nito. Pero dito sa Septuagint, by the way, alam na pag-usapan na natin to prior, nakasama dito sa tin-translate nila yung apocryphal books, Deuterocanonical books. So Old Testament plus Deuterocanonical books, kasama yan sa Septuagint. And mga kapatid, ito ay isa sa mga translation na gamit ni Jesus at ng mga apostles. At minsan, meron din ang Panginoong Jesus at yung mga apostles ng Hebrew Bible. So meron sila ng Hebrew, meron sila ng Greek, minsan gamit nila yung Hebrew, minsan gamit nila yung Greek. Kahit na yung Hebrew at Greek ay merong differences. May mga variants itong mga to. No? So, gusto kong tignan natin to. Yung New Testament writers, namimili sila kung ano i-quote nila. I-quote ba nila ay Septuagint, translation, o i-quote nila ay yung Hebrew, original languages. Okay? Wala na sila ng original copy. Ang meron sila ay, wala na sila ng autograph, yung original, meron sila yung mga copies. No? So, for example, sa Isaiah 7:14, ang sabi ng Tanakh, or Hebrew, behold, the young woman shall conceive. Sa Septuagint, ang sabi, behold, the virgin shall conceive. Now, sa tatlong examples natin, gusto ko magbukas kayo ng Bible, isa dito, isa dito, isa dito. So, sa inyo, Matthew 1:23. Sige, pili ako sa inyo. Akira. Pabukas ako nung Matthew 1:23. Tignan natin, ano yung ginamit ni Matthew? Ginamit niya ba ay Tanakh? O ginamit niya ba ay Septuagint? Sige, Akira, pakibasa. Matthew 1:23. Okay, Akira, anong ginamit ni Matthew? Tanakh o Septuagint? Septuagint. Okay? Hindi, yung mismong nasa Matthew 1:23, ginamit ni Matthew ay Septuagint. Translation. Translation yung ginamit niya. Next. Sabi sa Amos 9:12, sabi doon, that they may possess the remnant of Edom. Now, sa Septuagint, sabi, that the rest of mankind may seek the Lord. May difference ba? Yes. Pero anong ginamit ng mga apostles? Kasi sulat to ni Luke, yung Acts, di ba? Pero ang kino-quote niya ay yung mga apostles na nag-quote. No? Sa Acts 15:16 to 17, dito sa gitna. Sige, pakibasa ako JM. Acts 15:16 to 17.
Anong ginamit niya? Tanakh o Septuagint? Septuagint. Mankind lang pero Septuagint yung ginamit doon sa Acts 15 verse 17. Now, pangatlo, Hosea 11 verse 1. Sabi sa Tanakh, out of Egypt I called my son. Sabi sa Septuagint, out of Egypt I called his children. Now, dito sa side naman na to. Sige, pakibasa ako ng Matthew 2:15. Si, Lucas, joke lang. si, Deacon Marlon. Sige, Deacon Marlon. Matthew 2:15. Tanakh or Septuagint? Tanakh. Okay. Minsan, pinipili ng mga authors yung Septuagint. Minsan, pinipili ng authors yung Tanakh. Sa sarili nila may contradiction ba? Sabi nila, bawal to, dapat isa lang. No. Gumagamit sila ng Bible translation. At maging ang Panginoong Hesukristo. No? So, punta tayo sa next Bible translation. After ng Panginoong Jesus na, ito yung tinatawag na Latin Vulgate. Or, ang ibig sabihin ng Latin Vulgate, mga kapatid, ay common version. Ibig sabihin, common language. Sa panahon nila, nung 382 to 405, ang salita ng mga tao ay Latin. Ito yung Latin translation. Ibig sabihin, nagsasalita sila ng ganito. So, si Pope Damasus I, kinomission niya si Jerome nung 382 para i-revise yung mga translations at sumulat ng common tongue. Yun na iintindihan nila. Yung pwede nilang mabasa sa sarili nilang lengguwahe at ang nangyari ay ang Latin Vulgate after 23 years. Grabe, sobrang tagal. 23 years after natapos ni Jerome at ng mga kasama niya, itong tinatawag na Latin Vulgate. Now, alam nyo ba na may pumalag? May mga Christians na pumapalag. Sabi nila, bakit may ta-translate? Meron na tayong Septuagint. Ang authoritative Septuagint. Bakit kayo magta-translate? Pero later on, tinanggap na nila yung Latin Vulgate bilang translation. And for almost 1,000 years, ito yung translation na ginamit ng mga Christians. Actually, after ng Reformation sa Council of Trent, dineclare ito ng Roman Catholic Church na authentic Latin text. No? Ito official Bible for 1,000 years. Next. By the way, ipapakita ko yung John 3:16 sa mga versions na to. Walang John 3:16 sa Septuagint kasi Old Testament yun. So, isipin nyo, ito yung language nila dati at sa kanila common to. Naiintindihan nyo pa ba? Hindi na. Siguro may makikita tayo dyan na intindihan natin, Deus, God. No? Pero sa panahon nila, ito yung normal sa mga tao. No? Next. Punta tayo sa Wycliffe's Bible. 1,000 years, no? 402 or 405 ba? 405. Tapos 1382. Natapos ni Wycliffe, nung mga kasama ni Wycliffe, yung Wycliffe Bible. No? Para kay Wycliffe, gusto niya na yung mga tao maintindihan nila yung Bible. Bakit? Kasi Latin pa rin yung gamit eh. Ang gamit pa rin, Latin Vulgate. Gusto ni Wycliffe, yung maiintindihan ng mga common na tao. Hindi na sila nagsasalita ng Vulgate Latin. Ang salita na nila ay English. Sa panahon na to, ang tawag doon ay Middle English. So natapos ni Wycliffe yung Bible kasama ng mga contemporaries niya, pero ang translation niya ay word to word. Talagang word by word niyang
na tinranslate mula sa Hebrew at Greek. Hindi doon sa Septuagint. So yung Bible ni Wycliffe ay hindi translation ng translation, kung hindi translation ng original, Greek at Hebrew. No? Ito yung mga example. Sige nga, sinong pwedeng bumasa nito? Try nyo nga. Bless, pabasa nga. Sige, Yeah. Thank you. Sa panahon nila, yan yung normal. At pinersecute si Wycliffe nung Roman Catholic Church. No? Para dito sa Bible translation niya at pagiging against sa Pope. Pero sa panahon nila, normal yan. Yan yung common tongue nila, yung lengguwahe nila. And by the way, alam nyo ba na 80 to 90% ng King James ay galing sa translation ni, I'm ahead of me. Kay Tyndale yung binabasa ko. Yung Wycliffe Bible ay pinersecute ng Roman Catholic Church to the point na nung patay na si Wycliffe, kinuha yung kanyang buto, sinunog, at tinapon sa ilog. No? Ang commonly tawag sa mga followers ni Wycliffe ay Lollards. Kung narinig nyo na yung mga pangalan na yon sa history, sila yung mga Lollards. At against siya sa papacy, kaya sinunog nila itong Bible ni Wycliffe. They were against Wycliffe's Bible. And the next major translation is Tyndale, 1526. Ang tagal, no? 200. Halos 200 years naman ito. Pero ang maganda naman sa time ni Tyndale, meron ng printing press. Tandaan natin, bago maimbento yung printing press sa 15th century to 16th century, lahat ng translation sulat kamay. No? So itong Bible ni Wycliffe, ni Tyndale rather, ang kauna-unahang printed Bible na New Testament galing sa Greek at galing sa Hebrew. So yung kanina, etong kay Wycliffe, sulat kamay lahat yan. Isipin nyo yun. Pero kay Tyndale, meron ng printing press. No? Ito yung sinasabi ko na nauna ko. Almost 80 to 90% ng King James ay galing dito sa Tyndale translation. Now, may isa pang, ito ni language nila, medyo mas maintindihan na natin. John 3:16 sa Tyndale Bible. Sige, pabasa ako. Joel, pwede mo basahin? Medyo naiintindihan na natin? Okay, kesa kay Wycliffe, kasi palapit na ng palapit sa time natin yung English niya, no? At isa sa mga interesting na, ito yung example ng printed Bible ni Tyndale translation. Isa sa interesting na nangyari sa time nila, ito yung sinabi niya, I defy the Pope and all his laws. If God spare my life, ere many years, I will cause a boy that driveth the plow shall know more of a scripture than thou dost. Ito yung sinabi niya, kaya siya nagtatranslate. Again, anong gusto ng translator? Maintindihan ng common na tao. Tapos sabi niya, gusto ko, kung bibigyan ako ng panahon ng Panginoon, yung ordinaryong bata, makakapagbasa ng scripture at mas magiging maalam pa siya sa scripture kaysa sa Santo Papa. Kaysa sa Santo Papa. Mas bihasa siya sa scripture kasi naiintindihan niya Mas naiintindihan niya. No? Ito yung pinaka-last words niya, Lord, open the King of England's eyes.
para yan sa propagation ng gospel at propagation ng scripture. Ito yung interesting na nangyari. Merong isang Roman Catholic bishop, dahil ayaw nila sa Bible ni Tyndale, again sila kay Tyndale, ang ginawa ng bishop na yon, si Cuthbert Tunstall, bumili siya, binili niya. Sobrang dami nung translation ni Tyndale. Binili niya yung sobrang dami para sunugin. Pero sa wisdom ng Panginoon, alam niyo nangyari, yung pinangbili niya, ginamit palalo para mag-print palalo. Mas marami pang translation. Ibig sabihin, parang yung Genesis 50:20, you meant it for evil but God meant it for good. No? Talagang namayag palalo yung translation, dumami palalo yung publication at printing ng Tyndale Bible. Next. Punta tayo sa King James Version. Again. Sige nga, mas madali na to. Mas madali na siyang basahin. Sige. CJ, pwede pabasa? Okay, mas naintindihan na natin, di ba? No? Pero ang King James Version ay nagsimula kay King James the First. Ang pinaka-translation ng mga Protestant sa time na to ay ang Geneva Bible. Naalala niyo kung sino yung nasa Geneva na Protestant? Calvin. So sa city ni Calvin, nagkaroon ng English translation na tinatawag na Geneva Bible. Si Calvin at si Luther, no? Pero ayaw ni King James the First nung Geneva Bible. Alam niyo kung bakit? Kasi ang daming political commentary sa Geneva Bible. Ang ibig sabihin ng political commentary, kasi yung mga reformers, tandaan natin, sila ay mga magisterial reformers. Mga reformers sila naniniwala na ang state at church ay magkasama. Kailangan binded sila. Ibig sabihin, yung state dapat Protestant at hindi Roman Catholic. Si King James, ayaw niya. Sabi niya, kailangan walang halong politika. Yung Bible. Wag niyo ayoko niyan, no? Pero syempre, dahil yon sa position niya. Ayaw niyang maging against sa kanya yung religion, no? Kasi naniniwala sila sa divine rights ng king sa panahon noon. Kung sino yung hari, wala naman silang botohan eh. Kung sino yung hari, siya yung tinalaga ng Diyos, bawal siyang salungatin. So ayaw ni King James na masalungat yung kanyang divine right ng pagiging king. So therefore, gusto niya ng translation na walang politics. No? So nearly 50 scholars, divided sa 6 companies, ang nag-translate ng King James Bible. So pag sinabing 6 companies, ibig sabihin may unang group na magta-translate, tapos yung sunod na group, i-check nila yung translation, yung next group, i-check ulit nila, ibig sabihin, nasala talaga ng maayos yung King James Scripture, King James Bible. No? At yung translation na ito ay nagre-reflect ng best Hebrew at best Greek sa panahon nila, nung early 17th century. Ang gamit nila ay yung Textus Receptus, Greek yon ni Erasmus at ni Stephanus. Tapos yung Old Testament, gamit nila yung Masoretic text. Naalala niyo yun? Masoretic text, yun ay Hebrew Old Testament na ginawa ng mga scribes. No? Now, successful yung publication ng King James Bible, pero alam nyo, may nag-criticize din sa kanila. Ayaw nilang palitan yung Geneva Bible. To the point na may isang Puritan leaning na si Hugh Broughton. Sabi ni Hugh Broughton, sabi niya, tell His Majesty, si King James. Sabi niya, tell His Majesty that I
had rather be rent in pieces by wild horses than any such translation by my consent should be urged upon poor churches. Sabi niya, gusto kong mamatay kaysa basahin at gamitin ng mga churches ang King James. Dahil preferred niya ang Geneva Bible. Now, tandaan natin, yung mga translator ng King James, hindi naman nila gustong palitan lahat ng Bible. Pag binasa niyo yung preface ng mga translator, isa to sa sinabi nila, maikli lang to. Maikli lang kinote ko, pero mahaba yung preface nila. If you would read the preface ng King James, sabi ng mga mismong nag-translate, sabi nila, we never thought from the beginning that we should need to make a new translation. Nor yet to make of a bad one, a good one. Hindi nila sinasabi, pangit yung Geneva. Ito lang ang maganda. Hindi niya sinasabi nila, but to make a good one better. Maganda yung mga translation, yung Tyndale, yung Wycliffe, yung Geneva, may Bishop's Bible pa. Magaganda yung mga yan. Pero kailangan natin ng mas mainam na translation. Yun yung sinabi ng mga translator ng King James. No? So hindi nila sinasabi na palitan. Kung hindi, merong mas mainam. No? Yung original na King James, meron din siyang apocryphal books. Pero nung dumating na yung mga Protestants, inalis yung mga apocryphal books na iyon. No? And the King James was the Bible ng mga English-speaking countries for 300 to 400 years. No? Ang tagal, no? Naalala niyo yung Latin Vulgate? 1,000. Dumating yung Wycliffe? Hundreds. Dumating yung Tyndale? Hundreds. Tapos yung King James, 400 years. Napakatagal na ginamit ng Panginoon para sa mga mananampalataya. Now, punta tayo sa mga modern translations. Hindi natin sila iisa-isahin dahil napakarami nila, pero i-compile natin sila sa modern translation. 19th to 21st century. Now, after ng mga previous years, ang nangyari, may mga na-discover na bagong mga manuscripts. Na-discover sa panahon na to yung Codex Vaticanus, kompletong Bible. Codex Sinaiticus, saka iba't ibang mga papyri. Iba't ibang mga Dead Sea Scroll. Yung Isaiah Scroll, na-discover yung iba't ibang mga copies. Nung na-discover yung mga copies na yon, dito na lumabas yung tinatawag na critical text. Ibig sabihin, meron ng mga mas maraming copies na pwedeng pag-aralan para makuha natin yung nasa original na mga manuscript. So, yan yung ilan sa mga yon, mga ESV, NASB, NIV, Legacy Standard Bible. Now, yung critical text, pag-uusapan natin yan sa 15th, 17th lesson. Next Lord's Day, ang pag-aaralan natin ay philosophy ng translation. Paano nagtatranslate? Sa 17th lesson, pag-aaralan natin yung critical text. Ano yung pinanggalingan ng translation? So next Lord's Day, paano mag-translate? The Lord's Day after that, ano yung itatranslate? Kasi tandaan nyo, pag sinabi natin na Tanakh, hindi yan isang buo lang. Napakarami yan. Pag sinabi natin na Masoretic text, napakarami yan, hindi yan isa lang. Alin doon yung itatranslate? So, kailangan maintindihan natin yan. No? So, pero isa sa maobserbahan natin sa history, lahat ng legitimate Bible translations tumanggap ng criticism. Dahil ang kanilang pinapanigan ay yung dati na meron sila. No? Lumabas yung Latin Vulgate, sabi nila, wag! Septuagint lang. Lumabas si Wycliffe, wag! Latin Vulgate lang. Ganon din si Tyndale. Lumabas yung King James, sabi nila, wag! Geneva lang. Now, sa time natin, may ESV at mga modern, wag! King James lang. Makikita natin yan mga kapatid, na halos lahat ng legitimate Bible translation ay
Napaprioritize yung dati kaysa sa bago. Pero balik tayo sa una kong tanong. Bakit kailangan ng translation? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 14 verse 9, we will get the principle only, ha? Sabi niya, if with your tongue you utter speech that is not intelligible, how will anyone know what is said? For you will be speaking into the air. Kailangan daw yung naririnig at nababasa, naiintindihan. Kasi hindi yun mag-edify pag hindi naiintindihan. Kailangan mo nang naiintindihan mong, in this context, Bible. You need an understandable Bible. Kaya yung mga iba-iba yung mga preachers, yung iba sa Tagalog, si Deacon Maro, NIV gamit. Kasi yung translation na naiintindihan mo at fit sa'yo. No? Alam nyo ba na sa Old Testament may translation na? No? So, sa Nehemiah 8:8, naalala nyo yun? Sila Ezra ito, they read from the book, from the law of God, clearly, and they gave the sense so that the people understood the reading. Alam niyo ba na sa Nehemiah 8:8, hindi lang exegesis, kung hindi translation din yung ginawa nila Ezra. Kasi di na nagsasalita ng from the book of the law, yung language nila eh. Tinranslate ni Ezra, tapos in-explain niya. Ganon din, alam niyo ba na sa New Testament, nagtatranslate yung mga authors? From Hebrew to Greek, ba't nila tinatranslate? Hindi na nag-Hebrew yung mga mga tao eh. Mark 5:41. Sabi doon, Talitha Kumi, sabi ni Christ. Which means, in-explain ni Mark. Ang ibig sabihin ng Talitha Kumi ay, little girl, I say to you, arise. Sinulat niya yung Hebrew, tinranslate niya sa Greek. Greek yan eh. Mark 7:34. He looked up to heaven, he sighed and said to him, Ephphatha. That is, be opened. Sa Bible mismo may nagtatranslate para sa readers nila. Pinakasikat, isa sa last words ni Christ, Eli, Eli, lama sabachthani. Anong ibig sabihin? Sabi ni Matthew, ito ibig sabihin yan, my God, why have you forsaken me? Alam niyo ba, nung sinabi ni Christ na Eli, Eli, lama sabachthani, na misinterpret pa siya nung mga nandun sa baba ng cross, sabi nila, tinatawag niya siguro si Elijah. Wala kasi silang translator eh. Hindi. Pero, ang ibig nating sabihin, para sa lahat ng mga translations na to, kailangan to una para sa evangelism. No? We need Bible translations for evangelism. Why? Faith comes from hearing, and hearing from the word of Christ. Bakit nagtatranslate sa iba't ibang mga languages? May mga Cebuano Bible na. No? May mga Filipino Bible. Ang dami nating Filipino Bible. Bakit? Para yan sa pag-ebanghelyo. Para mabasa nila sa sarili, maintindihan nila yung gospel, they will read for themselves the scriptures and they will know Jesus Christ. Para sa discipleship, kasi anong sinabi ni Christ sa Matthew 28:20? Disciple all the nations, baptizing, teaching them whatever I have commanded you. Paano malalaman ng tao lahat ng command ni Christ? Bible translations. At ang pinakadulo ay worship. Sabi sa Revelations 5:9 at 7:9, I see from every tongue, tribe, and nations. Nag-worship sa Panginoon. Sila'y naabot dahil sa translation. Sila'y naging mananampalataya dahil sa translation at sumasamba sila kahit iba-iba yung languages nila. No? So, application na tayo. Una, kailangan yung abundance ng Bible translation natin ngayon ay magdulot sa atin ng pagpapasalamat sa Diyos, hindi entitlement. Alam niyo, pag maraming options, nababaliwala na ng tao. Yung mga bagay. Yung mga bata, pagbukas sila lang rep, sobrang daming pagkain, walang pagkain. Pag tingin ng mga kababaihan sa kanilang mga cabinet, napakaraming damit, wala akong masuot.
Napakaraming choices ng pagkain, wala akong makain. Kasi pag sobrang dami nating choices, nababaliwala natin. Nababaliwala natin, naiisip natin. Baliwala. Mga kapatid, ganun yung translation natin ngayon eh. Sa translation natin, sobrang dami na nababaliwala na natin. Ang dapat mangyari sa atin, magpasalamat. Salamat, Panginoon, merong mga translation na available. Salamat, Panginoon, merong marami kaming mga pinrovide ka sa amin na translation. No? Hindi dapat entitlement yung mangyari. Pasasalamat. Ang dami mong pagpipilian na translation. Pangalawa, ang pinaka-mainam na Bible translation ay yung translation na binabasa mo. Kahit anong debate natin sa translation, kung hindi mo pa man binabasa yan, para saan? Para saan? Kahit kinikriticize natin yung The Message, kung may isang mananampalataya na natapos yung buong Bible sa The Message, that's better than having an ESV unread. Kung kinikriticize natin yung Pinoy version, pero may nakatapos nun, binabasa yon araw-araw, that's better than you having your NASB unread. Ang pinakamainam na Bible translation ay yung binabasa mo. Ay yung translation na binabasa mo. And lastly, nag-adjust yung Diyos para maintindihan mo yung salita niya. Ngayon mag-adjust ka para maintindihan mo to. Nag-condescend na yung Diyos. Bumaba siya. Hindi niya sinulat to sa heavenly language at hindi ito undecipherable. Hindi ito nakasulat sa hindi mo maintindihang mga lengguwahe. Bumaba siya. Kumilo siya sa Providence. Sinulat niya to sa Tagalog, sa English, sa modern Tagalog, modern English. Alam niyo yung ginagawa ng Panginoon? Bumababa siya ng bumababa para sa atin. Now, ano na lang gagawin natin? Kunin natin, basahin natin, mamuhay tayo ayon doon sa librong yon. No? God has condescended now by faith. Let us strive to understand the scriptures and live by it. So, doon tayo nagtatapos sa ating lecture. Next Lord's Day, we'll be having philosophy ng Bible translation. Paano mag-translate ng Bible. So sige po, open tayo to questions, comments, baka may mga comments kayo sa na-discuss natin. Sige po. Anyone? Clarification, gano'n. Pass yun sa application, tama ba yung intindi ko na nabanggit niyo doon pa sa application, the best Bible translation is the Bible translation you read. So, is it okay lang na yung kahit mga Pinoy version na wala ba tayong magkakaroon ng debate doon na okay pa rin yung ganung version? Kung ayun talaga yung kung ayun talaga yung mas nauunawaan mong version. Thank you doon, Deacon. I-argue ko sa next lesson sa philosophy ng Bible translations na bawat translation merong target audience. Hindi pantay-pantay lahat ng version para sa kanyang application. So merong mga children's Bible. So pwede namang basahin ng matanda yon, pero para sa bata yon. Merong mga paraphrase, thought for thought. And NIV, pwede rin yun na para sa mga bagong believers, para sa mga gusto nila madali maintindihan. Pero kapag gustong pag-aralan talaga yung original, ESV, Legacy Standard. Yung Pinoy version, meron siyang isang target audience. Yung target audience niya, yung mga, konyo, mga ganon. So, yes, kung para sa kanila ay mabasahin nila yung scriptures through that, okay lang yon. Pero meron siyang purpose. So, hindi ang purpose niya ay para sa public worship. Hindi yung purpose niya, yun yung magiging, pag magpipreach,
Itong salita ng babasahin ko, Pinoy version. Hindi yon. Pero kung personal reading, hindi siya problema. Hindi siya, pwede siya na personal reading. Kung sa pamamagitan ng version na yon, mas magbabasa ka lalo, it's okay. It's okay. Next question, Pas. So, ibig sabihin nito, yung mga translation nga is ginawa para maintindihan natin, hindi para iangat yung isang translation sa ibang translation. So, dito natin masasagot yung, hindi yung KJV yung authorized version na nandito lang, ito lang yung salita ng Panginoon. The rest is hindi na salita ng Panginoon. Yes. Thank you, Don, sir. Tama yon. Kasi may iba't iba silang purpose. Kaya hindi natin tinataas na thought for thought, word for word, yung mas mataas. Kung hindi, may kanya-kanya silang lugar sa buhay ng isang mananampalataya. So, ESV yung ginagamit natin, pero tandaan nyo, hindi natin inaangat yung ESV kaysa sa ibang mga translation. No? So, ayan. Last na, Pas. So, since yung purpose ng translation is para maintindihan ng public, karamihan, sa worship natin, ang preacher ba natin at mga presider is anong dapat i-consider nila? Yung sa nauunawaan nilang personal o yung mas mauunawaan ng nakakarami? Yeah, iba-iba. Depende. Kung ano yung nauunawaan ng congregation, pwede yung sa reading. Pero sa preaching kasi, may explain naman eh. So, pwedeng magkaroon ng mga differences. May mga churches na ang gamit NIV. May mga churches na gamit KJV. May mga churches ngayon na ang gamit ay bago, legacy, standard Bible. So, depende sa church, sa demography ng church. Thank you, Pas. Sige po, other questions or comments? Si Maki. Hello. Ayan. Question lang about dun sa translations nung mga scholars before. Paano kaya nila tinranslate yung mga text doon sa original Bible during that time kung yung certain words wala sila noon? Parang ganito, hindi lahat ng Tagalog may English. Hindi lahat ng English may Tagalog. So, nung panahon na yun, lahat ba nung text sa Bible ay may equivalent na translations? Or kung wala, papaano nila tinake yun? Tapos especially yung mga, kunwari yung mga idioms doon sa Bible, papaano siya? Thank you, Don. Kaya normally, yung mga nagtatranslate, mga scholar sila. Mga bihasa sila dun sa original language. Kunyari, yung Septuagint. Yung mga Greek-speaking sila, pero naiintindihan nila yung Hebrew at Aramaic. Kaya ibig sabihin, kahit yung mga idioms, itatranslate nila. Kaya nila i-translate. Pero merong mga words na hindi talaga matranslate, kaya minemaintain nila. Isang example, Selah, sa Psalm. Hindi natin alam kung ano yun. Pagkatapos ng Psalm, biglang sabihin, Selah. After Selah. Because we don't know. Ano ba ibig sabihin? Kaya minentain nila yung word na Selah doon sa Book of Psalms. Pero sa mga idioms, for example, yung sa covenant declaration ng Diyos sa Israel na I am the Lord your God, abounding in steadfast love, slow to anger. Ang original noon, hindi talaga ganun. Ang idiom yun. Ang nasa original na Hebrew nun ay long of nose. Mahaba ilong. Ako ang Panginoon ng Diyos, tapat sa kanyang pag-ibig, mahaba ilong ko. Pero wala kang makikita ng mga translation ngayon na tinatranslate yung literal. Doon papasok yung mga thought for thought. Hindi lahat ng idiom tinatranslate literally.
kailangan kasi ang ibig silang sabihin, mahaba ilong ay mabagal magalit. Sa panahon natin, pag sinabing mahaba ilong, anong ibig sabihin? Sinungaling. Bakit? Saan galing yon? Pinocchio. Pag tinranslate ngayon yun, yung mga readers sabihin, aba, sinungaling ang Diyos. Kasi hindi nila naintindihan yung original idiomatic expression ng mga Hebrew. So, tinatranslate nila, thought for thought. No? Yung mga translator, alam nila. Scholar sila ng Hebrew, Greek. Pag sabi scholar, naiintindihan nila how language works. So, meron talagang walang literal translation, gagawin na thought for thought. Follow up. Okay na. Sige po. Other question or comments? Sige po, wala na. Tatlong lesson ng translation sa 4th Sunday ng August. Mag-quiz ulit tayo. Okay, so sige po, let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa mga Bible translations. Biyaya mo po ito. Patuloy mo po pinapakita sa amin na nagko-condescend ka at gusto mong maintindihan ka namin. At pinapakilala mo palagi yung sarili mo even through providence in the scriptures. Hiling po namin ang pagsama nyo sa amin para mas lalo namin maging dear sa amin ang aming mga Bibles. Tulungan nyo kami na maging church na Bible-loving, Bible-holding, Bible-believing na isang church. Papuri po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.